Isang mapagpalayang araw po ulit. Ito po ay continuation ng ating talakayan tungkol po sa rules of engagement. Okay po? So, tandaan po natin, no, bilang paalala, under po ng Rule 10, Section 2 ng Republic Act 5487 o yung tinatawag na Private Security Agency Law, meron nakasaad po sa Section 2 niyan, Rules of Engagement. For the matter of performance of duties by security personnel, rules of engagement shall be formulated through an SOP by the Director CSG, no? Civil Security Group. Okay po. In relation po dyan, okay, so meron pong order, no? Ang reference po natin dyan, ito po yung tinatawag na Security Services Operational Procedures, no? Ito po ay inilabas noong June 10, 2009, no? By the Director CSG. Okay. So, ang sinasabi po diyan, no? Under all circumstances, the use of deadly force, di ba? Or the use of equipment such as firearms, baton o baton, tear gas spray or stun gun, and handcuffs o yung posas, no, by security personnel is justifiable only by virtue of the doctrines of self-defense and defense of strangers, no? Yan po yung tinalakay natin under Article 11, no? Doctrine of self-defense and defense of strangers. That is under Article 11 ng Revised Penal Code. As stated by the Supreme Court, nobody is above but subject of the law, no? So the use of deadly force, especially firearms, shall be applied only as a last resort when all other peaceful and non-violent means have been exhausted. So, yung paggamit po ng baril, paggamit po ng deadly force, okay po, ng dahas sa ating nasasakupan, kung tayo man po ay nakakaranas ng pag-atake, o yung tinatawag nga pong unlawful aggression. Yung paggamit po ng dahas, hanggat maaari, yan po ay, last resort. No? Kaya nga po, under po ng mga security trainings, isa po sa mga tinuturo, no, kung tayo po ay nagtitraining sa security, isa po sa mga tinuturo dyan is yung martial arts. Okay po? So, para kahit papano, maproteksyonan natin yung ating sarili, no? Sa mga mano-manong labanan, hindi agad tayo nauuwi sa paggamit ng batuta, baril, or what, no? When a security personnel needs to take someone into custody for a crime, he or she must use reason and common sense. Okay? The preference always is to get a law enforcement response to effect the arrest of persons, especially those armed and dangerous suspects. Okay? Always consider the use of force as a measured progression from no force to deadly force. No? So dito, merong tinatawag na tawag yan 6 level of force progression. Okay? So ito is under the Security Services Operational Procedures. Ito ay bilang tugon doon sa itinatadhana ng Rule 2, ng Rule 10, Section 2 ng Republic Act 5487. So, ano ba yung sinasabi diyan, no? Ano ba yung 6 levels na yan ng force progression? So, level 1, ano sabi? Officer presence. Di ba? So, tandaan po natin, tayo bilang mga security personnel, bilang mga security guards, mahalaga yung ating presensya sa ating mga nasasakupan, di ba? Under GO number 1, to take charge of the post and all company properties in view, to protect, preserve the same with utmost diligence. So, yung ating presensya, yung pasimpleng pagtayo po natin dyan, at meron tayong smarte, matikas na uniforme, di ba? So, officer presence po, no? Yan pong pagtayo natin dyan, no? Yung presensya po natin dyan, yan po ay deterrent factor na sa mga nais gumawa ng hindi maganda. So, ano nakalagay doon sa provision? Highly visible, uniform, and alert security personnel is open enough to stop a crime in progress or prevent future crime. So, ibig sabihin, kung merong masasamang loob na pumunta sa iyong nasasakupan o yung tinatawag na AOR, Area of Responsibility, at nakitang merong alertong gwardiya dyan, sa tingin nyo po ba, gagawa pa siya ng hindi maganda?
So, kahit papaano po, mapipigilan po natin siya. Mere presence of a security personnel, no, that is enough to deter a crime or prevent a crime or future crime. Okay? Use of security professional gestures, no? Ano ba yung mga security professional gestures such as standing, walking, running, use of whistle, vehicle lights, horn or speaker, especially po sa gabi, di ba? Anong sabi ng GO number 11? To be especially watchful at night. Di ba? During the times of challenging and to challenge all persons on or near my post and to allow no one to pass or loiter without proper authority. So, lahat ng mga tao na dadaan sa pwesto mo, magiging makikita mo dyan. So, anong sabi? Especially kung ikaw ay panggabi, anong sabi? Use of security professional gesture. Kung halimbawa panggabi ka, nandyan ka lang, nakaupo, natutulog, patay tayo dyan. So, wala na yung officer presence. Maaring nandyan ka, pero mentally absent ka kasi tulog ka. Okay po? So, ito yung sinasabing professional security gestures, ito yung mga non-threatening. Di ba? So, non-threatening gesture. Okay po? Level 2, verbal communication. So, ano sabi? Words can be whispered, used normally, or shouted to be effective. Okay? Hindi sa lahat ng oras nang gugulat po tayo, no? Ito yung sinasabi ko, no? We must be firm, no? But we must be also soft in dealing with people. No? Tandaan po natin, ang kausap po natin ay tao, hindi po hayop. Okay? So, dito, namamanipulate natin, no? Paano ba tayo makipag-usap sa isang tao? Let's say, nagpunta sa pwesto mo, no? Paano natin siya i-challenge, di ba? So, hindi naman porke hindi mo kilala yung tao, basta mo na lang siyang kakausapin ng hindi maganda. Kaya nga sabi, words can be whispered, used normally, or shouted to be effective. So, merong gravity ng paggamit ng lingwahe, no? Kung tayo man po ay gwardiya. Of course, kung medyo agresibo yung kausap mo, at tingin mo may problema, so, ano sabi? Shouted to be effective. So, merong forceful use ng paggamit ng lingwahe. Okay? The content of the message is as important as security personnel demeanor. Start out calm but firm and non-threatening. So, tandaan po natin yan. No? We must always be on a defensive post. No? Defensive side po tayo lagi. The right combination of words in combination with officer presence can de-escalate a tense situation and prevent the need for a physical altercation, no? Let's say may pumunta sa nasasakupan mong pwesto, hindi mo kilala, stranger, di ba? So kausapin po natin ng maayos. So depende po sa ating pakikipag-usap, basta tandaan po natin, we must always be professional in dealing with people at dapat non-provocative po tayo. Okay po? Level 3, control, holds, and restraint. Allowing the use of minimal force. Let's say, pumasok, pinagbabawal ng kumpanya, ma'am, sandali lang po, ma'am, sir, bawal po kasi rito, maaring doon na lang po tayo sa kabila. Okay po? Allowing the use of minimal force, use of bare hands to guide, hold, and restrain an adversary. No offensive moves. Diba? So, hindi mo pwedeng kwelyuhan yan, hindi mo pwedeng itulak yan, no? So, sabi, no offensive moves. So, harangin mo lang. Ma'am, bawal po kasi rito, pasensya na po, doon na lang po tayo sa kabila dumaan. Okay po? So, yun lang po yung gagawin natin dyan. Under level 3. No? Nightstick, o yung batuta natin, can be used as self-defense mechanism to block blows or temporarily restrain a suspect. Let's say, inatake ka na. No? Nagwawala. No? Nagwawala yung customer or kung sino mang nagwawala yung suspect. Sinunto ka, o pwede mong salagin. Di ba? O kung medyo tingin mo, malaki yung kamao, malaki yung braso, di, pag gamit ka ng batuta, pansalag lang, huwag mo munang ipalo. Di ba? Handcuffs can be used as a restraint device only if the security personnel has been allowed to do so and should only be used on a person who exhibits aggression, poses a real threat, or where flight is a real possibility. Okay po? Tulad nung tinalakay natin ng mga nakaraang video. Diba? Yung mga shoplifter. Diba? Dun sa mga security guard sa mall, mga supermarket.
let's say nakahuli kayo ng shoplifter, tingin nyo mas malaki sa inyo at mayroong posibilidad na nararamdaman nyo parang tatakas siya, pwede nyo siyang iposas. Pero tandaan nyo lang na kung tayo gagamit ng posas, siguraduhin alam natin gumamit niyan. Baka mamaya yung gwardiya natin hindi trained sa paggamit ng posas, alam nyo na mangyayari, no? Maaari tayong mabalikan kung ano man mangyari dun sa suspect na pinusasa natin, no? At tandaan po natin, obserbahan din po natin yung human rights. Okay? So, level 4, chemical agents. When the suspect is violent or threatening, more extreme, but non-deadly measures must be used in defense to bring the suspect under control or affect an arrest. Diba? So, dito yung in one way or another, pinapayagan yung paggamit ng tear gas. Pero ito nga po, may mga kondisyon. Before moving to this level, it is assumed that other less physical measures had been tried or was deemed inappropriate. Diba? So, wala na tayong magawa. No? So, ginamitan na natin ng tear gas. Pero, ang sabi dyan, when used by surprise, tear gas is an excellent distraction, allowing the security personnel time to get away, call the police, or subdue the suspect. Diba? Gagamitin lang ho natin yung tear gas as a sort of what? Distraction doon sa suspect para po tayo ay makagawa ng ibang kaparaanan para tuluyan natin siyang masubdue. Huwag po natin siyang lunurin sa tear gas, no? Delikado po 'yan. Okay po? Let's say ginamitan niyo ng tear gas, tumigil yung pag-atake sa inyo, pwede na ho natin siyang pusasan at para hindi na ho siya makagawa pa ng kung anuman. Okay po? Or dali natin sa pulis or tumawag tayo ng pulis para po siya ay madala sa presinto. May reminder po sa paggamit ng tear gas. Tear gas may not be effective on insane, diba? Addicts, intoxicated, or hysterics. Diba? So, yan po yung mga pinagbabawal. Okay po? So, yan po yung reminder sa paggamit po ng tear gas. So, punta po tayo sa level 5, temporary incapacitation. Okay? So, dito, pag napunta na tayo sa ganitong yugto, anong pinapalagay dito? Situation is so extreme, violent, and immediate that needs to incapacitate a suspect prior to the arrival of the police. Diba? So dito, pinapayagan na yung paggamit ng dahas. Use of non-deadly force beginning with the empty hand, no? Up through and including impact tools. Diba? So halimbawa, medyo kilala niyo siguro si Steven Seagal, no? Diba? So isa sa mga paborito po nating Hollywood actor. Diba? Paano po ba kung mapapanood niyo yung mga pelikula niya, diba? So paano ho ba siya makipaglaro? Diba? So sa pamamagitan po ng Aikido. Diba? So yun po yung perfect example natin dito. Diba? So non-deadly force beginning with empty hand. Diba? So umatake, sinalag mo. Diba? So ginamit mo yung pwersa niya para siya ay ma-outbalance. Diba? So yan po yung mga natin, non-deadly force. Okay po? Defensive and offensive moves are allowed under right circumstances. Diba? Umatake, sinalag mo, medyo pagsalag mo, nakailag ka, diba? Medyo nahampas siya sa pader. Diba? So, yan po yung mga sinasabi rito. Diba? Temporary incapacitation. Okay po? Nasalag mo, medyo napilipit mo yung kamay, or nabigyan mo siya ng isa. So, pagka sa bagay na yan, medyo kumalma siya, ay okay na yun. Wala na tayong problema ron. Level 6, ito po yung pinakahuli, no? Deadly force, no? When you are in immediate fear of death or great bodily injury at the hands of a perpetrator or adversary. So, ibig sabihin, ito na yung sinasabi, no? Nandun na tayo sa imminent danger. Nalagay na tayo sa bingit ng panganib, sa bingit ng kamatayan. Ito po yung sinasabi ng Article 11. So, pagka nalagay na po tayo dyan,
Anong sabi? Pwede na ho tayong gumamit ng dahas, no? Can be applied by the use of hands, impact tools, or with firearms. Diba? Tandaan po natin, pag sinabi pong deadly force, hindi lang ho yan yung baril. Diba? Maaari ang gamit mo batuta, pero pinalo mo ng pinalo sa ulo. So deadly force yan kasi sa ulo mo na sa ulo ng tinira, di namatay po yan. Diba? Maaari namang wala kang gamit na sandata, pero ikaw ay biyasa sa martial arts. Alam mo yung mga vital parts kung saan mo siya bibirain. At bugso ng damdamin, dahil inatake ka, hindi mo napigilan yung sarili mo. So, sinuntok mo siya ng sinuntok, di ba? Hanggang sa mapatay mo siya, hindi na ho yan pasok doon sa tinatawag na reasonable necessity. No? O, tandaan po natin yan, ha? Reasonable necessity of the means to employ or prevent. Di ba? O reasonable necessity of the means employed to prevent or repel the aggression. So, lagi po nating tatandaan po yan. Yung tatlong elemento na yan. So, kung tayo man, ito pong 6 levels of force progression, no? Tandaan din po natin to. At kung tayo man po ay malagay sa mga ganyang conflict situation, sa mga ganyang klase ng pag-atake, habang tayo po ay nasa duty, no? Tandaan po natin, huwag po mawawala yung presence of mind. Okay po? So, sa lahat po ng oras, yan po yung ating iminumungkahi, no? Kasi, pagka po nawala tayo sa rason, no? Medyo natabunan yung ating capacity to think, no? Nangibabaw po yung ating emosyon. Sa bagay na yan, medyo we tend to be irrational pagdating sa pagresponde. So, tandaan po natin, always, no, yung presence of mind, maging aware po tayo sa paligid natin kung tayo po ay maharap sa mga ganitong sitwasyon. So, yung itinatadhana po ng Article 11, kasama po itong rules of engagement, itong provision na dinivise po ng PNP CSG, ng SOSYA. So, lagi po nating iisipin yan at huwag po tayong padadala sa emosyon habang tayo ay nasa duty. Okay? So, yung ating capacity to think, pagyamanin po natin lagi yan. So, muli po, maraming salamat po. At sana po ay meron akong naiambag ng kaunti. Kung meron man pong mga katanungan, huwag po tayong mahiyang magkomento. Doon sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa channel na ito at naway patuloy po nating ibahagi yung mga kaalaman na nakukuha po natin dito, kahit po yan po ay kakaunti lang, hindi naman po tayo ganun ka-eksperto, pero po kahit papano ay ibinabahagi natin yung ating mga karanasan sa iba. So muli, maraming salamat po. Stay safe po tayong lahat. Be alert and be aware.